Tingnan mo nga, Arman, kung sinong bisit ako kumakatok. Sabihin mo na, bala kung ako man ang hahanapin. Inis na utos ni Douglas. Sino maglalakas loob na gambalain siya? Tanging si Malkov lang ang naiisip niyang gagawa nito, pero oras ng pamamahinga niya ngayon at napaka-imposible namang personal itong pumunta dito sa bar para lang hanapin siya. Kokontakin naman siya nito sa kanyang cellphone kung kailangan siya nito. Napatalon sa kinauupuan si Arman at inis ding pinuntahan ng pinto at bahagya lamang na pinagbuksan kung sino man ang kumakatok. Tumambad sa kanya ang isang hindi kilalang binata na sa tansya niya ay isang estudyante sa kolehiyo. Si Zeus yun. Anong kailangan mo, bata? Inis na tanong ni Arman. Nakadungaw lang ito sa siwang ng pinto upang hindi makita ng kausap kung ano ang nagaganap sa loob ng kwarto. Hinahanap ko ang kaibigan ko. Alam ko nandito siya. Malamig ang tonong sambit ni Zeus. Matapos makitang isa sa mga kalalakihan nagdala sa waitress sa VIP lounge, ay nagbukas ng pinto ay siguradong si Zeus na nandito rin sa loob ng kwarto ang hinahanap niya. Base na rin sa kung paano ito buksan ng pinto, ay sigurado si Zeus na may nagaganap ng kakaiba sa loob na ayaw nitong makita niya. Hindi na pinagbigyan pa ni Zeus na magsalita ang lalaking nasa likod ng pinto at malakas na tinadyakan niya ang pinto dahilan para tumilapon ito pabalik sa loob. Kasabay nito ay ang pagbukas ng todo ng pinto dahilan para lumikha ng napakalakas na kalabog. Anong? Tanging nasambit lamang ni Douglas nang makita si Arman na nakahiga na sa sahig na nawalan pa ng malay sa lakas ng pagkakatama ng pinto dito. Sabay-sabay silang napatingin sa kinaroroonan ni Zeus. Nakahinga ng maluwag si Zeus nang makita ang waitress sa sofa na panay iyak at kumpletong nakasuot pa naman ito ng uniforme pang waitress. Halos matunaw ang puso ni Zeus na magtagpo ang kanilang mga titik. Nakikita niya sa mga mata nito ang matinding pagsusumamo at paghingi ng tulong. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Nakakasigurong wika niya dito. Dumapo ang tingin ni Zeus kay Douglas na siyang humablot kanina sa waitress na nakahubad na ngayon at tanging boxer na lamang ang suot nito. Nagsimulang makaramdam si Zeus ng kakaibang init sa katawan. Nagmumula iyon sa kanyang dibdib na para bang galit at pagkapuot. Hindi niya alam pero gustong-gusto niyang paslangin ang mga lalaking nasa harapan niya. Paano nila nakakayanang gawin ito sa isang inosenteng waitress? Wala ba silang mga konsensya? Ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo na yan sa labas at doon nyo turuan ng leksyon. Galit na sigaw ni Douglas nang matauhan ito. Hindi siya makapaniwalang nagawa ng binatang ito na patumbahin agad si Arman sa hindi niya malamang dahilan. Basta nakarinig na lang siya ng malakas na kalabog mula sa pagtama ng pinto sa pader. Kasunod nito ay ang pagbagsak ng katawan ni Arman sa sahig, malapit sa kinaroroonan nila. Nasa 5 metro ang layo ng pinto mula sa kung nasaan ngayon ang katawan ni Arman. Paano ito nangyari? Tinulungan ng isang tauhan ni Douglas si Arman, habang ang tatlo naman ay galit na pinagmasdan si Zeus. Determinadong gulpin siya ng mga ito. Ang lakas naman ng loob mo, bata. Hindi mo ba kilala kung sino kami? Sambit ng isa sa tatlo at tumalikod pa ito ng bahagya para ipakita ang tattoo sa kanyang batok. Marahil ay naghahanap ng kapahamakan ng isang yan. Sisiguraduhin ko, makakamit mo na ang hinahangad mo, bata. Ani naman ang isa habang pinapalagutok ang kanyang mga buto sa daliri. Tama, pero siguraduhin nyo, huwag nyo yan tutuluyan. Dadalhin ko yun mamaya sa dog farm upang tadtarin ng buhay at ipakain kay Bruno. Sambit naman ng isa pa na ang tinutukoy ay ang alaga nilang malaking pitbull na sinundan ng malademonyong halakhak. Hindi umimik si Zeus, sa halip ay siya mismo ang unang sumugod sa tatlo. Dahil sa hindi mapaghandaan ng tatlo ang pag-atake ni Zeus, ay saglit lang nakahandusay na mga ito at mga wala na ring malay tulad ni Arman. Ang liksi at presisyon na ginawang pag-atake ni Zeus
ay ikinagulat ni Douglas. Ang 5 tauhang kasama niya ngayon ay kabilang sa pinakamagaling sa lahat ng miyembro ng Blazing Phoenix Gang. Mga batak ito sa pag-iensayo at pakikipaglaban. Kahit siya mismo ay aminado sa kanyang sarili na hindi niya kayang talunin ng 3 sa kanila pagsabay-sabay ito nakipaglaban sa kanya. Pero ang binatang ito ay napakadali lang para sa kanya na talunin ng kanyang mga tauhan. Sinong batang to? Ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong kahusay sa pakikipaglaban. Tanging nasambit ni Douglas sa kanyang isipan sa naghalong takot at pagkamangha. Ang mas ikinamamangha niya ay napakabata pa nito upang maging ganitong kahusay sa pakikipaglaban. Kahit na mismo ang leader nilang si Malkov, ay sigurado siyang hindi kayang labanan sa hand-to-hand combat ang binatang ito. Pero kung armas-armas ang pag-uusapan, ay sigurado siyang hindi gaganang husay ng binatang ito sa pakikipaglaban. Maging ang natirang tauhan ni Douglas na tumulong kay Arman ay nanlalaki rin ng mga matang nakatingin kay Zeus. Hindi rin ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ngayong silang 2 na lang ni Douglas ang natitira, ay kailangan nilang magtulungan para patumbahin si Zeus. Tumingin ito kay Douglas at naghihintay ng sasabihin nito. Napaatras naman si Douglas at pilit na ikinakalma ang sarili. Base sa nasaksihan niya, ay kahit magtulungan pa silang 2 ng natitira niyang tauhan, ay hindi nila matatalo ang binatang ito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone upang tawagan si Malkov. Napansin naman ito ni Zeus, pero hinayaan niya lamang itong gawin ni Douglas. Alam niya kung sinong kokontakin nito at gusto niya makompronta ng personal ang leader ng BPG. Lumapit si Zeus sa waitress na ngayon ay tumahana sa pag-iyak. Tahimik na nakatitig lang ito sa kanya. Makikita sa mata nito ang pasasalamat. Awang-awa si Zeus sa sinapit ang dalagang waitress. Kung hindi niya nakita nangyari kanina sa 2nd floor, o kung hindi nangyari ngayon ng pagpunta nila dito sa bar, ay sigurado siyang isang napakalaking bangungot na sinapit ng waitress. Kinuha ni Zeus ang kanyang panyo upang punasan ang pisngi nitong basang-basa pa rin ng luha. Ayos ng lahat. Huwag kang mag-alala. Pagkasabi nito ni Zeus, ay tinulungan niyang makatayo ang waitress at inalalayan palabas ng kwarto. Sino nagsabing pwede na kayong umalis? Sigaw ni Douglas, pero hindi ito pinansin ni Zeus na nagtuloy-tuloy lang sa paglakad palabas. Dahil nga sa alam naman ni Douglas na wala siyang laban kay Zeus, ay wala itong nagawa upang pigilan ang pag-alis nila. Palabas na sana ng bar sina Zeus nang makita sila ni Theo. Saan ka nanggaling, Zeus? Kala namin umalis ka na at tinakasan mo na kami. Halos saluguin namin ang buong 1st at 2nd floor ng bar na to pero hindi ka namin makita. Wika naman ni Dominic. Napakunot ang noon nito nang makita ang babaeng nakasuot ang uniforme ng waitress, ang inaalalayan ni Zeus. Hindi niya talaga ako makikita dahil nasa 3rd floor ako. Sambit ni Zeus. 3rd floor? Ibig mo ba sabihin sa VIP floor? At kasama mo babaeng to? Nagtatakang tanong ni Jacob. Napasimangot si Zeus. Mamaya na ako magpapaliwanag. Huwag kayong mag-iisip ng kung ano-ano ha. Wika niya saka muling nagtuloy palabas ng bar. Sumunod na lamang sa kanila ang 3. Kaya mo na bang umuwi mula dito? Tanong ni Zeus sa waitress. Nang tingnan niya ito, ay nakatitig lang ito sa kanya. Hindi ito tumugon. Ramdam ni Zeus ang kaunting panginginig ng kamay nito. Napabuntong hininga si Zeus. Hindi man natuloy ang binalak ni na Douglas sa waitress, ay sigurado siyang naghatid pa rin ito ng trauma dito. Bali-balik ta rin man ang sitwasyon, ay muntik pa rin mangyari ang bagay na yon. Kina, ano nangyari sa'yo? Did this guy hurt you? Isang babae ang hindi nila namalayan sumulpot mula sa kanilang gilid. Base sa pinanggagalingan ng lakad dito, ay marahil kakagaling lang nito sa loob ng bar. Kumawala sa pagkakaalalay ni Zeus ang waitress na tinawag ng babae sa pangalang Kina,
na muling humahagulhol ng iyak at yumakap ito sa babae. Masama naman tinignan ng babae si Zeus. Did you hurt my friend? I swear to God, pagsisisihan yung ginawa niya sa kaibigan ko. Kina, are you alright? Pasigaw na sambit nito habang pinapatahan naman si Kina. Nagkatingi na naman ang tatlong kaibigan ni Zeus, pagkatapos ay sabay-sabay na tumingin kay Zeus. Magpapaliwanag na sana si Zeus na magsalita si Kina. No, please Jacqueline. Don't misunderstood the situation. Siya itong nagdikta sa akin sa mga mamang muntik ng... Hindi itinuloy ni Kina ang kanyang sasabihin, sa halip ay napayuko lamang ito. Pagkatapos ay napagdesisyonan niyang ibulong kay Jacqueline ang nangyari. Halos mamula mukha ni Jacqueline sa tindi ng galit dahil sa kanyang narinig mula sa kaibigan. Tinangka niyang pumasok ulit sa bar upang hanapin ang gumawa nito kay Kina. Pero pinigilan lamang siya nito. Wag, please, Jacqueline. Wala tayong magagawa laban sa kanila. Salamat sa pag-aalala mo pero okay na rin naman ako. Gusto ko na lang bumalik sa dorm at magpahinga. Sambit ni Kina. Nagtatakang tinitigan ni Jacqueline si Kina. Anong ibig mo sabihin na wala tayong magagawa laban sa kanila? Takang tanong nito. Miyembro sila ng Blazing Phoenix Gang. Mas mainam na, umuwi na lang kayo. Ako nang bahala rito. Si Zeus ang sumagot sa tanong ni Jacqueline. Natigilan naman agad si Jacqueline nang marinig kung sino nagtangkang gumawa nito sa kaibigan niya. Alam niya kung gaano ka-impluwensya ang BPG sa underground society. Hindi man siya pamilyar sa tunay nilang kapangyarihan. Minsan na rin siya nakarinig ng haka-hakang maging ang mga makapangyarihang pamilya sa kanilang syudad ay takot sa kanila. Walang nagawa si Jacqueline kundi ang hawakan nilang ang kamay ng kaibigan at pagmasdan ito. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Gustong-gusto niyang ipaghiganti ang kaibigan pero wala siyang magagawa laban sa miyembro ng BPG. Ibinaling nito ang kanyang tingin kay Zeus. Pasensya na sana sabi ko kanina. Salamat sa ginawa mong pagligtas sa kaibigan ko. Nahihiyang sambit ni Jacqueline. Hindi niya akalain na ang binatang binulyawan niya kanina ay siya palang tagapagligtas ni Kina. Pumara si Jacqueline ng taxi at nilisan ng bar kasama si Kina habang naiwan naman si Zeus na nakatanaw sa papaalis na taxi. Lumapit si Dominic kay Zeus at nagtanong. Ano ba talaga nangyari? Nagdalawang isip muna si Zeus bago sagutin ang tanong ni Dominic. Nakita ko kanina na binubuli ng mga mama ang waitress na yun kaya tinulungan ko. Tugon lamang ni Zeus. Hindi naman siguro kailangang malaman nila ang totoong nangyari. Hindi porket miyembro sila ng Blazing Phoenix Gang, ay may karapatan na silang mambuli ng mga taong gusto nilang ibuli. Kung sa akin nila ginawa yun, isisiguraduhin kong makakatikim sila ng hagupit ng aking kamao. Sambit ni Tio na pakunwari pang inaangat ang magkabilang manggas ng kanyang damit. Tama. Kung sa atin na ginawa yun ay paniguradong sila ang unang makakatikim ng bunga ng aking ilang buwang pagsasanay. Hindi ko sila papatawarin sa ginawa nilang pambubuli sa kawawang waitress na yon. Pagsang-ayon naman ni Jacob. Sabay na napailing na lang si Zeus at Dominic. Papasok na sana muli sa loob ng bar na 5 magkakasunod na itim na kotse ang huminto sa harap mismo ng bar. Bawat kotse ay may customized na pinta ng phoenix sa harapan. Batid na agad ni Zeus kung sino ang dumating. Blazing Phoenix Gang. Bulong niya sa kanyang sarili. Bumaba ang mga sakay nito. Mga nakaitim itong tuxedo na pinangungunahan ng maputi, matangkad, at may katamtamang laki ng katawan na lalaki. Nakakasigurado si Zeus na si Malkov ito. Mahaba ang kulot na buhok nito na abot hanggang leeg. Nasa likuran nito ang 2 malaking kalbo na parang nagsisilbing bodyguard nito habang nakabuntot naman ng iba pang miyembro. Nagtuloy-tuloy lamang sa loob ng bar ang grupo
at dire-diretsyong umakyat ng ikatlong palapag. Halos malunok ni Theo ang kanyang dila at gustong bawiin lahat ng sinabi niya kanina lamang. Maging si Jacob ay hindi rin nakaimik. Hindi nila akalain na malalaking tao pala mga miyembro ng BPG sa personal. Hindi ba sus, sinabi mo na ipinagtanggol mo ang waitress kanina laban sa mga nambuli sa kanya? Hindi kaya naparito sila upang ipaghiganti nila ang sino mang kinalaban mo? Tanong ni Dominic. Kung ganun man ang nangyari, ay walang ibang posibilidad kung bakit naparito ang napakaraming miyembro ng BPG. Siguradong nasangkot sa napakalaking gulo ang kaibigan nila. Oo nga. Paano nga kung tinawagin ang kinalaban mo kanina ang iba pang miyembro ng gang nila para pagtulungan ka? Nag-aalala namang sambit ni Theo. Sa minsang pagkakataon na nasaksihan ni Theo kung gaano kahusay si Zeus sa pakikipaglaban, ay alam niyang kaya ni Zeus kalabanin ng 10 tao ng sabay-sabay at walang armas. Marahil ay hindi tataas sa 10 katao ang bully sa waitress kanina kaya nagawa ni Zeus na may ipagtanggol ito sa kanila. Sa kasamaang palad, ay mga miyembro ng gang ang kinalaban ni Zeus. Hindi man sila nanalo ngayon, gagawa sila ng paraan upang makapaghiganti kay Zeus. Ano itong pinasok mo, Zeus? Gusto ka naming tulungan pero alam mo naman di bang hindi kami kasing husay mo pagdating sa pakikipaglaban? Anong gagawin namin? Wika ni Theo na todo ang pag-aalala. At yung sinabi ko kanina, biro lang din yun Wala rin akong magagawa para tulungan ka, Zeus. Saad naman ni Jacob pagkatapos ay nagkibit balikat. Napabuntong hininga na lamang si Zeus. Alam din naman niya na walang magagawa patungkol dito ang mga kaibigan niya at lalong ayaw niyang madamay sila dito. Huwag kayong mag-alala sa akin. Walang mangyayaring masama sa akin. Sigurado akong naparito lang sila para kamustahin ang lagay ng mga pasaway nilang miyembro at hindi para sa akin. Wika ni Zeus. Zeus, sikat ang Blazing Phoenix gang sa underground society. Kilala sila sa pagiging brutal lalo na sa mga taong kumakalaban sa kanila. Siguradong maghihiganti sila laban sa'yo. Mas mainam siguro na umalis na tayo rito. Suwestyon ni Dominic. Mapapatitin sa mukha nito ang pag-aalala para sa kanya. Bahagya lamang na tumango-tango si Zeus. Ayaw niyang pag-alalahanin ng kanyang mga kaibigan pero gusto niya makausap ng personal si Malkov dahil sa pagiging ignorante nito sa pinagagagawa ng kanyang kanang kamay na si Douglas. Kung alaman ni Malkov ang tungkol dito, ay malamang hindi niya lang ito kakausapin. Kundi ay tuturuan niya pa ito kung paano mamalakad ng tunay na gang. Mauna na kayo. Susunod ako. May gusto lang ako makausap. Sambit ni Zeus. Nagkatinginan lamang ang tatlo. Kilala nila si Zeus. Gusto lamang nito na umalis na sila sa lugar para hindi na sila madamay pa. Pero may tiwala naman sila na hindi ito basta-basta gagawa ng hakbang na ikakapahamak nito sa huli. Napansin ni Zeus ang hindi kumbinsidong mga mukha nila. Huwag kayong mag-alala. Pangakong babalik ako sa dormitoryo na buo ang katawan kung yun ang pinag-aalala nyo. Ayusin ko lang maliit na gulong to. Natatawang wika ni Zeus. Kahit na ganito ang sitwasyon, ay hindi kakikitaan ng pag-aalala ang mukha ni Zeus. Alam nila kung gaano kamakapangyarihang gang ang binangga ni Zeus. Gustuhin man nilang tumulong pero wala silang magagawa. Naiintindihan nila ang sitwasyon ni Zeus. Kung lilisan man nila ang lugar, ay paniguradong hahanapin nila si Zeus para makapaghiganti. Kung sasamahan man nila si Zeus, ay baka mas makasagabal pa sila sa kanya, lalo pat alam nilang hindi sila kasing husay ni Zeus sa pakikipaglaban. Madali lang para kay Zeus na gumawa ng paraan para takasan ng mga ito. Pero makakasagaba lang sila kung sasama pa sila. Ang pinakamagandang gawin na lang nila ngayon ay mauna nang bumalik sa dormitoryo at magtiwala sa kakayahan ni Zeus para ayusin ang gulong ito. Nauna nang umalis na Theo habang nagpaiwan naman si Zeus. Bago siya muling bumalik sa loob,
ay nag-send siya ng isang text message sa isang dati niyang naging kaibigan sa war training. Tuloy yun. Pumunta ka ngayon dito sa Paraison Tunay Club sa Quezon. Natapos ko na ang aking poverty training at gusto kong mag-celebrate.